Yan guys, Jave Moto po ulit. Sa content na to, ipapaliwanag ko yung pagkakaiba ng series at parallel connection. Kasi guys, napaka-importante ng alam mo kung ano yung series at parallel. Kasi importante to kasi ginagamit natin to lalo na sa pagwa-wiring ng motor. Yan, kasi sample na lang. Hindi mo alam yung ibig sabihin ng series parallel. Tapos ngayon, inutusan ka, pinabili ka ng ilaw, pinabili ka ng wire. Ngayon, syempre meron ka power supply. Tapos ngayon, hindi mo alam. Ngayon, tumawag ka sa kaibigan mo. Nagtanong ka, pre, paano ba ikabit yung switch nito? Di ngayon, sinabi sa'yo, syempre pre, i-series mo. Eh, hindi mo alam ang series na connection. Ang ginawa mo parallel. Tingin mo, anong mangyayari? Diba? Yun yung mga bagay na dapat alam mo kasi magkaiba sila talaga. Napakalaki ng pagkakaiba nila. Lalo na kung saan ginagamit ang series tsaka saan ginagamit ang parallel. Yan, dapat alam na alam mo yan. Lalo na kapag nag-wiring ka. Kasi isipin mo, mag-check ka ng wiring. Hindi mo alam kung ano yung purpose ng switch doon. Kung anong naging silbi ng switch doon. Yung socket, kung anong connection niya. Diba? Yung bagay na yon, pag di mo alam yun, sabihin, nahihirapan ka mag-troubleshoot ng wiring ng kung anong bagay man dyan. Kung mapa-electrical man yan o mapa-electronics. Kasi marami kasi sa atin na pagkakaalam, meron kasi ako narinig na isang term na series daw. Series daw yung tawag nila sa ganong ginagawa nila. Tsaka hindi lang kahit siguro ito na lang, itanong mo sa nag-electrical, nag-electrical yung aral yung nakapag-aral ng electrical. Tsaka nakapag-aral ng electronics. Itanong mo kung ano yung series at parallel. Pustahan tayo, ang sagot niyan, iisa lang. Yung electrical, ganito ang parallel niya. Yung electronics, ganito ang parallel niya. And guys, hindi ko to sinasabi, hindi ako nandadaw ng tao sa wala kang pinag-aaralan, kaya hindi mo alam. Meron kasi ako naririnig na hindi mo na nga alam, pinaninindigan mo pa na tama yun. Na wala kang ka-idea sa bagay na gano'n, sa series at parallel, maninindigan ka pa na tama na nga yun. Kung sa akin, kinokorek ko lang. Kasi nagtataka din ako na tumagal na lang yung bagay na yun na ganun pa rin ang tawag nila. Diba? Yung ganun na tinatawag nila, bakit series pala tawag doon? Diba? Ito na lang sample, yung sa may kotse, magja-jump ka ng kuryente. Diba ang tawag doon series? Pero anong ginawang connection doon? Parallel. Ngayon, syempre ako, nag-isip din ako, naguluhan din ako. Bakit series? Bakit series tawag? Samantalang parallel ang ginawa doon. Kaya syempre nag-iisip din ako, saan nila nakuha yung term na series? Kasi kung ako, mag-iisip ako, as a electronic student talaga, may dahilan bakit din tinawag na series yun. Kasi kung tutusin talaga, pwede mong sinabing mag-series ka pa rin ng current. Yan. Kasi magdagdag ka ng current. Pero yung sinabing i-series mo pre, pero ang ginawa mo parallel, parang magulo, di ba? Yan. Kaya sa mga makakapanood ng video na to, much better na kung alam nyo, mag-comment ho kayo para syempre, malaman ko rin, baka pala ako salita ng salita, hindi pala alam yung sinasabi. Yan. Kaya sa mga nakakaalam, comment kayo sa video na to kung tama ba yung konsepto ko ng series at parallel. Kasi dun pa lang sa bagay na yun, napakagulo talaga. Ako hanggang ngayon nabubuluhan. Kasi meron din akong kaibigan tinatanong ko siya, bakit series ang tawag dun? Di ko pa matanda kung ano sinagot sa akin eh. Kaya gusto ko malaman kung bakit series ang tawag dun. Kaya ngayon, i-explain ko sa inyo yung series at parallel connection natin sa battery at ano yung pagkakaiba nila sa output.